Welcome dito sa Ann TV. Sabahan niyo ulit kami sa mga kaganapan dito sa farm. Hayaan niyo kaming ipakita sa inyo yung simpleng buhay na meron kami dito sa probinsya. Ito nga at abala na naman ang bawat isa. Syempre mag-uumpisa ang umaga natin sa pagpapaapoy dito sa kalan. Itong si tita abala naman dito sa pag-asikaso kay Ismael kasi nga papasok sa school. Syempre isasabay niya na rin yung kanyang hugasin. Nung makagayak na nga sila agad ko namang inasikaso tong tricycle kasi nga ako muna ang maghahatid ng estudyante sa school para naman mabawasan yung mga gawain ni Papa. Mabuti na nga lang daw marunong akong mag-drive nitong tricycle kasi nga alam niyo naman medyo matanda na si Papa at palaging sumasakit yung paa. O diba nagka-instant driver pa si Papa. Nung pauwi na nga kami ni tita, huminto muna kami dito sa tabing daan para gawan ko siya ng Facebook. Ito nga yung unang beses ni tita na magkakaroon ng account sa Facebook. Ito rin kasi yung unang beses niya na magkakaroon ng cellphone. Kung naalala nyo nga, iniregalo natin sa kanya yung pinaglumaan nating cellphone para naman makausap niya rin yung pamilya niya sa malayong lugar. Meron nga palang nagpagawa kay Papa ng paod o pako kung tawagin dito sa amin. Yung ginagamit sa kalabaw. Meron nga ding nagpagawa kay Papa ng kaluban ng itak kaya ito abalang-abala siya sa paggawa. Kung hindi ko pa nga nababanggit sa inyo, eto pala yung kabuhayan na meron si Papa. Ito nga yung talento na meron siya. Marami siyang alam gawin na pwedeng pagkakitaan. Naalala ko nga ng mga bata pa kami, isa ito sa mga naging kabuhayan ni Papa para lang mairaos yung pang-araw-araw namin. Kaya maraming salamat po sa mga taong nagtitiwala at nagpapagawa kay Papa. Isa po kayo sa mga naging dahilan kung bakit namin naiiraos yung pang-araw-araw namin. Kung ang natapos si Papa sa paggawa ng kaluban ay may dumating para magpagupit ng buhok. Isa rin ito sa mga talento ni Papa, ang paggupit ng buhok. Kaya nga sinikap nating mabilihan siya ng mga gamit sa paggugupit. Yun nga lang ay hindi pa natin mapagtuunan ng pansin yung simpleng kubo na magsisilbing pwesto at pagupitan kapag may gustong magpagupit. Hindi rin kasi biro ang pagpaplano sa gusto mong simulan na negosyo. Pero para saan pa, sabayan lang natin ng sipag at tiyaga ay magkakaroon din ng kasagutan lahat ng mga pinapangarap natin. Basta maniwala at magtiwala ka lang sa sarili mong kakayanan. Syempre, ipagkatiwala mo lang din lahat kay Lord. Balang araw, magkakaroon din tayo ng budget na para doon sa simpleng kubo na pinapangarap ni Papa. Natapos na nga ni Papang gupitan si Kuya Arthur, kaya ang sinunod naman ni Papang gupitan ay itong anak niya. Nakakatuwa nga kasi mag-ama pa silang nagpagupit. Ibig sabihin nun, may tiwala sila kay Papa, kaya maraming salamat po. Eto nga at nagpakain na rin ako dito ng mga alagang manok. Habang nagpapakain nga ako, nag-imagine ako ng tinola. Kinahapunan nga nung masundo na ni Papa tong mga kapatid ko sa school ay agad naman siyang nagsibak ng gatong para nga makapagluto na kami ng para sa hapunan. Siyempre, hindi mapapadali ang gawain natin kapag hindi nagtutulong-tulong. Kaya itong si Aldwin, siya na ang nagputol nitong mga sisibakin. May inutos nga muna si Papa kay Aldwin, kaya itong si Ismael, pinakailaman tong ginagawa ni Aldwin. Nagulat nga ako at natutuwa kasi nga nakikita kong marunong na siya. Ito nga yung gustong-gusto kong nakikita sa mga kapatid at pamangkin ko. Bata pa lang ay natututunan na nila yung mga ganitong bagay. Sabi ko nga hindi habang buhay may magulang sa tabi natin. Kaya dapat habang bata pa lang ay natututunan na natin yung mga ganitong gawain. Para sa susunod, wala man sila sa tabi natin ay alam na natin yung gagawin natin. Eto nga madilim na kaya kumain na rin kami ng hapunan. Pinadaan ko na nga lang din pala tong si Tisoy dito para dito na rin kumain at di na siya magluto sa bahay. Kain na din kayo. Hanggang dito na lang muna ang video. Maraming salamat sa panonood.